Magandang hapon mga kapatid. Para po sa kabatiran ng mga kapatid na hindi nakarating kaninang umaga, ang aming pong pinag-aralan sa Bible study ay sa Romans chapter 7, yung ng aming pinag-aralan kaninang umaga. So, kung gusto niyo makita yung pag-aaral po sa Romans chapter 7, pumunta kayo sa YouTube. Meron po tayong YouTube mga kapatid, kung hindi pa nyo nalalaman. Ang pamagat ng ating YouTube, Angeles City Southside Church of Christ. Lahat ng mga video ng Bible study, sermon, pati yung ating Facebook Live, ando doon po, nilalagay ni Brother Richard. O kaya, gusto pumunta kayo sa ating chat group, ano po, Church of Christ, kung kaya kandong pa ng pangalan nyo, nilalagay ni Brother Richard doon ang lahat ng mga pag-aaral natin. So sa hapong ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa makitid na daan. Noong pong Biyernes, pumunta kami sa Cabanatuan City dahil nagkaroon ng gasyo meeting doon. Isa ako sa naging tagapagsalita. Naranasan namin yan. Dumaan kami sa isang magandang daan, tapos lumabas kami sa isang pangit na daan. Makikita natin yung pagkakaiba ng dalawang daan na yun. Sabihin, yung expressway napakabilis. Mula sa bahay hanggang doon sa exit na papunta sa Cabanatuan, 35 minutes lang, so mabilis lang. Pagbaba namin doon sa expressway, ganyan yung daan eh. Hindi pa tapos yung daan, mas tumagal pa kami doon. Kasi napakahirap dumaan sa isang makitid na daan. Yung po yung natural na pangyayari sa buhay natin. Kaya ang mga bansa, gumagawa sila ng napakagandang daan para maging mabilis ang paglalakbay ng mga tao. At kakaunti nila yung makikitid at mahirap na daan. Yun ay totoo sa paglalakbay sa physical na paraan. Kaya pag pinag-usapan natin ang tungkol sa kaligtasan, baligtad. Ang daang maganda at maluwang ay papunta sa kapahamakan. At ang makitid na daan, napakahirap daanan, ay papunta sa kaligtasan. So ito po ating bibigyan pansin sa hapong ito, kakaunti lamang ang maliligtas. Hindi natin gusto yun, kahit ang Diyos, hindi niya gusto yun. Ayaw ng Diyos na kaunti lang ang maliligtas. Dahil ang gusto ng Diyos, at gayon din tayo. Maraming tao maliligtas. Ayaw natin ang mga tao ay mapapahamak at pupunta sa impyerno. Ayaw natin yan. Maliban lang kung ikaw ay masamang tao, gusto mong pumunta sa impyerno ng mga kaaway mo. Pero kung tayo Kristiyano, ayaw natin yun. Gusto natin lahat ng mga tayo maligtas. Dahil din ang gusto ng Diyos. Kasi natin sa unang Timoteo, ikalawang kabanata, ikatlong kay kaapat na mga talata, ito yung ating mababasa. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yun na gusto ng Diyos. Dahil tayo lahat ay nilalang ng Diyos, so tayo kanya mga anak. Ayaw niya tayo mapahamak kahit sa atin. Pero ang problema, hindi ngayon nakagusto ng tao. Yun ang kagustuhan ng Diyos. Pero ang tao, mayroon sa sariling kalooban. Binigyan din tayo ng Diyos ng tinatawag na kalayaan pumili para sa ating sarili. O tinatawag sa English na free will. Nasa atin kung ano gusto natin gawin. Kaya po, sabi ng Panginoon, nung siya nasa lupa, sa Mateo chapter 7, 13 to 14, sa English, Tagalog, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Alam niyo, mayroon po pangyayaring comedy na makipot na pintuan eh. True story po ito. Pero kami pinsan na, unfortunately, malaki. Hindi ko naman po pinagtatawanan. Wala naman tayo magagawa kung lumalaki tayo. Kasi maraming dahilan nyo. Minsan yung mga tao, meron silang mabagal na tawag doon. Yung kinakain nila, hindi nasusunog. Metabolism mabagal. So, lumalaki sila. Meron kami pinsan na malaki. Nung yung CR, sa paniki yun eh. Yung CR, yung pintuan niya, maliit lang. Kung normal na tao, makapasok siya.
So, nakapasok naman siya dahil talagang emergency na yun, nahihis eh. Ang problema yung palabas. Dahil hindi na siya emergency, hindi siya makalabas. So, yun na isang ilustrasyon kung paano kahirap pumasok sa isang makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. In other words, majority ng mga tao, pupunta sila doon sa daan na madali. Pero ito pupunta sa kapahamakan. Yun po talaga parang natural na tendency ng tao. Pupunta sila kung nasaan ang marami. Nakikita ko rin yan sa expressway. Pagka papasok na tayo sa daan na kung saan either RFID na kayo para dumaan ka doon. Kung saan yung maraming pila, doon lahat naman sasakyan. Pero pareho-pareho lang pwede pasukin yung iba. Parang wala silang tiwala kung nag-iisa silang papasok doon sa wala. Pero actually, pareho-pareho lang yun. So, maraming papasok doon sa madaling puntahan. Sa verse 14, sapagkat makipot ang pintuan, hindi lamang makipot yung pintuan, masikip pa yung daan, ganyan. Patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyo. Ang katotohanan, hindi naman dahil mahirap hanapin. Kasi ang kaligtasan ay nasa salita ng Diyos. So ito'y malapit sa atin. Kasi basahin mo lang, pag-aral mo, makikita mo yung kaligtasan. Pero ang masaklap na sinasabi ng Panginoon, kakaunti lamang ang nakakatagpo niyo. Nang ibig sabihin, kakaunti lamang ang nakakagusto ng ganyan. Marami mga tao gusto nila yung madali, wala stress, walang problema, kanya doon sila. Ayaw nila doon sa daan na maraming hindi pwede gawin, etc. Ayaw nila doon. So sabi ng Panginoon, kakaunti lang ang nakakatagpo nyo. Sa lumang Tagalog, kakaunti lang ang makakasumpong nyo. Bakit kaya gano'n? Ito ba'y unique sa panahon ng ating Panginoon? O ito talagang pagkaraniwan sa mga tao sa panahon? Kakaunti lang talaga ang sumusunod sa Diyos. Ibig sabihin, from the beginning, ganun na. Hindi natin maunawaan yun, pero from the beginning, ganun na. Kakaunti lamang ang sumusunod sa Diyos. Hindi naman na sinasabi na yung mga bagay na pinasusunod ng Diyos. Masama, definitely hindi. Pero, kakaunti lang talaga ang sumusunod. Panahon ni Adam. Sa panahon ni Adam, si Abel lang ang tapat. Kasi si Adam at saka si Abel, nagkasal sila eh. Pero si Abel lang ang tapat na sumunod sa Diyos. Ibig sabihin, 4 lang ang tao noon. Si Adam, si Eva, si Abel at saka si Cain, 4 lang sila. 25% lang ang tapat. Nung ako'y nagpapagupit noon sa Tarlac, nagtanong sa akin yung barbero eh. Kailan ng panahon kanya na 75% ng tao namatay? Hindi pa 75% na 25% kanya namatay kanya. Siya nag-iisip ako. Hindi mo naman compute yun eh. So para pagpupunta ka doon sa pinakahuna, yun ang nangyari doon, pinatay ang isa. 4 siyang sila eh. So 25% ng mga tayo namatay sa panahon na yun. At siyempre lang naging tapat sa Diyos. Yun po sa pagkakataon na ito, sa alinmang panahon, ang tao ay inutusan ng Diyos na sumamba. Sa panahon ni Adam at saka ni Eva, ang pagsamba ay pag-aahin ng mga hayop. Kasi natin, ang mga hayop hindi kinakain. Hindi kinakain ng panahon na yun. Basta tignan na natin. Sa Genesis chapter 1, lahat ng mga hayop ay kumakain ng gulay, ng laman. Hindi sila kumakain ng laman. Basahin natin. Kung ayaw maniwala, sabihin niyo, incredible naman yung kamo. Hindi yun ang totoo. Basahin natin. Sabi rito, sabi ng Panginoon, sa verse 29 hanggang verse 30, sa Genesis chapter 1, sinabi ng Diyos, tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain nyo. Hindi lang sa tao. Sa bawat mahilap na hayop sa lupa at sa bawat ibon sa ipapawid
at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga ng buhay, ay binigay ko ang lahat ng halamang lutian bilang pagkain at ito'y nangyari. So kung hindi kinakain yung hayop, bakit si Abel ay nagpapastol ng tupa? Hindi man lang kinakain. So ito yung ginagamit nila sa pagsamba sa Diyos. Wala na ibang dahilan, makikita natin. Pero si Cain, hindi siya tupa lang, pastol ng tupa, siya ay nagtatanim. Siguro naisip niya, kung si Abel, ang kanyang inihain ng kanyang mga tupa, ako na mag-ayos sa aking mga bunga ng aking alaman, hindi tinanggap ng Diyos. Since sa pananampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos, na higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Hindi pinag-uusapan dito yung sinseridad ng dalawa. Ang pinag-uusap, maling ginawa ni Cain. Sa pamagitan ito'y pinuri bilang matwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamagitan ng pagtanggap ng kanyang mga kaloob. Patay na siya, kaya may nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Nandar, patay na si Abel. Kaya pag nakikita natin yung kanyang katapatan sa pananampalataya, siya nagtuturo sa atin na tayo sumunod sa mga bagay na pinag-utos sa atin ng Diyos. Sabi niya, sa pananampalataya, sa pag-aari ng pananampalataya. Dito sa Romans chapter 10, verse 17, makikita natin ang dahilan bakit hindi tinanggap ng Diyos si Cain, bakit tinanggap ng Diyos si Abel. Dahil si Abel ay sumunod kung ano pinag-utos ng Diyos. Kaya ang pananampalataya ay ulang mga Tagalog paniniwala. Kaya ang pananampalataya nagagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo o salita ng Diyos. Depende sa atin natin. So, yung sinabi ng Diyos kay Abel, hindi na sinabi ng Diyos kay Cain at kay Adam kay Eva. Pero si Abel lang tapat kay niya. Hindi tinanggap ng Diyos si kay Cain. So yun, 4 pa lang ang tao. Isa lang ang tapat. 25% lang ang tapat sa Diyos. Yung 3, hindi. So from the beginning, makikita natin, ganun lang ating makikita. Sa anak ni Adam. Si Adam, makakala natin, si Abel at si Cain lang ang anak niya. Hindi, marami siyang anak. Hindi nga lang 3. Marami siyang anak. Dito sa Genesis chapter 5. Si Adam, hindi naman siya namatay kaagad nung siya nagkasala. Ang kamatayan na kanyang naranasan, siya nahiwalay sa Diyos. Hindi siya namatay physically. Kaya sinasabi sa Genesis chapter 5 o chapter 4, sinabi nito, lahi ni Adam. Ibig sabihin, hindi siya namatay kaagad. Sabihin po natin. Genesis chapter 5. Ito ang aklat ng mga salin lahi ni Adam. Nang lalangin ng Diyos ang tao, siya'y nilalang sa pawangis ng Diyos. Lalaki at babae, sila'y nilalang at sila'y binasbasa, tinawag na Adar, ang kailang pangalan, ng araw sila nilalangin kanya. At nabuhay si Adam ng 130 taon at nanganak ng isang lalaki sa kanyang wangis, ay sa kanyang larawan, at tinawag ang kanyang pangalan, Seth. Sabi Isabel, si Cain, nung patay ni Isabel, pinalaya siya ng Diyos. So, hindi nakapiling ng Diyos yun, ni Adam yun. Nagkaroon sila ng panibagong anak, si Seth, kanya. Pagkatapos, makikita rin natin, at nang naging araw ni Adam, pagkatapos sa may panganak, si Seth ay 800 taon. At naganak pa siya ng mga lalaki at ng mga babae, kanya. So, hindi lang 3, 4 ang anak ni Adam. Marami siya anak. Nagtatanong tayo kung sino naging asawa ni Cain. Sabi ng tatay ko noon, kasi nagbabasa ng Biblia noon, hindi pa kami Kristiyano. Sabi niya, baka naglalang ang Diyos ng ibang tao to. Anyway, kung umigip po, wala naman nakalong sa Biblia noon eh. Kaya pag binasa natin, hindi pwede yun. Ang naging ina ng lahat ng mga tao ay si Eva. So hindi pwedeng naglalang sa ibang tao doon. So by necessary inference, kamag-anak ni Cain naging asawa niya. Siyempre, wala lang ibang taong paggagalingan, kundi kay Adam at Eva. Sa panahon na nagkaroon ng anak si Adam, yun lamang nanggaling kay Seth ang naging tapat sa Diyos. Muli nakilala ni Adam ang kanyang asawa, siya ay nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat kanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Hindi kahalili ni Abel, si Abel ay tapat. So si Seth ay ganun din.
Nagkalap ni si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan Enos. Once upon a time, meron tayong kapatid ng pangalan Enos na matapatay na siya. Nang panahon yun, ang mga tao nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Definitely hindi siya kayo na tumatawag sa pangalan ng Diyos. Kundi ang mga lahi ni Adam na nanggaling kay Seth. Particularly, sinasabi rito kay Enos. Nagsimula siya tumawag sa pangalan ng Panginoon. Mahalaga ito. Sinasabi sa atin yung branch ng lahi ni Adam na naging tapat sa Diyos. So in other words, yung ibang mga anak ni Adam, hindi sila naging tapat sa Diyos. Hindi sila tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kung dito pupunta po tayo sa Genesis chapter 6, nagkaroon dalawang uri ng tao. Noong unang panahon, si Brother Rick at saka ako nag-discuss kami sa kabanatang ito. Si Brother Rick doon, sabi niya, yung mga anak ng Diyos dyan, mga anghel yan, kanya. Yung mga anak ng tao yung kanya. Pero di mo pwede yun. Dahil yung mga anghel, di mo nag-aasawa yun. Ano yung anak ng tao at anak ng Diyos noon sa kabanata? Sabi dito sa chapter 6. Nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos, kanya. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak ng babae ng mga tao, kanya. At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Sino yung mga anak ng Diyos? At sino yung mga anak ng tao? Yung mga anak ng Diyos, yung lahi ni Enos, na tumatag sa pangalan ng Panginoon. At yung mga anak ng tao, yung ordinary tao, na hindi tumatag sa pangalan ng Panginoon. Katulad sa panahon natin ngayon, tayo rin may tao. Yung mga hindi Kristiyan, tao rin yan. Pero tinatawag tayo yung mga anak ng Diyos, sila hindi. Dahil tayo tapat sa sumusunod sa Diyos, at yung mga hindi Kristiyano, hindi. So sila yung mga tao, tayo anak ng Diyos. Ganon din ang nangyari sa Genesis chapter 6. So makikita natin, minority sa mga anak ni Adam ang naging tapat sa Diyos. Majority, tulad sa panahon natin, hindi sila tumatawag sa pangalan. So yung mga anak ng tao, sabi nga natin, yun ay Cain at ang mga ibang anak ni Adam. Yung mga anak ng Diyos, yun ang naggaling sa lahi ni Seth. Kaya, binigyan siya ng special mention doon, di ba? Dahil siya, yan ang lahi na naging tapat sa Diyos, sa inyo. So ilan ang anak ni Adam? Marami. Pero isa lang ang branch ng mga anak niya na naging tapat sa Diyos. So yun, makikita rin natin, sila ay minority rin ang sumunod sa Diyos sa panahon ni Adam, sa panahon ni Noah. So, nagsimula kay Noah ang lahi ng Diyos. Dahil tandaan natin, nagkaroon ng baha. Diba, nagkaroon ng baha. Yun, bago nagkaroon ng baha, ang mga tao sa sanglibutan naging masama. Sino lang ang naging tapat? Hindi natin alam kung ano ilang milyon o ilang libong, libo yung mga tao. Hindi natin alam. Pero definitely, dumami na sila. Pero nung dumating ang panahon, nakita natin, yung lahi lang ni Noah at ang kanyang mga anak ang tapat sa Diyos. Majority ng mga tao na pinatay ng Diyos sa pamamagitan ng baha, hindi sila tapat sa Diyos. Sabi po natin. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. Actually, wala rin pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Sumasama ang mga tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. So hindi ito exaggeration, hindi talaga ito totoo sa panahon na yun. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at talumbay ang kanyang puso. Hindi siya nagkamali sa pagnalala. Dahil nilalang ng Diyos ang tao na matuwid. Ganyan. Sinong gumawa ng bagay, bakit hindi siya nagpatuloy sa katwiran? Yung tao. Nalungkot ang Diyos na nakita niya, ganoon ang nangyari sa tao na kanyang nilalang. Subalit si Noah ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. So isang tao lang. Isang head ng isang pamilya ang tapat sa Diyos. Lahat ng tao hindi. Sa verse 9, ito ang mga lahi ni Noah. Si Noah ay lalaking matwid at walang kapintasan nung kapanahonan niya. Si Noah ay lumakad na kasama ng Diyos. So in other words, si Noah lang ang tapat yung sangbahayan niya. Lahat ng sangbahayan sa panahon na yon ay hindi tapat. Sila lang ang naligtas.
Hindi ba napakalungkot isipin na makita mo yung 100,000 tao o milyong mga tao, lahat ay namatay. Walong kaluluwa lang ang naligtas. Tayo po ay nalulungkot ngayon, bakit tayo napakakaunti? Hindi naman excuse yun eh. Para hindi tayo makaaraw at gumawa ng paraan. Hindi. Pero parang gano'n ang trend ng mga tao pagdating sa Diyos. Sa 1 Peter chapter 3 verse 20, nanoon ay mga sumait nang ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe. So, 120 years ginawa yung taong. So, 120 years naghihintay ang Diyos na magsisi mga tao sa panahon na yun. Hindi siya nagsisi. So, dumating ang araw na pinarasahan ng Diyos ang mga tao sa pamagitan ng baha. At si Noah inutusan ng Diyos na gawa ng isang taong para maligtas sila sa baha. So, ilan ang ligtas? Ay matyagang naghihintay ng mga araw ni Noe habang ginagawa ang taong. At na noon ay kakaunti sa mga tuwid ay walong kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Imagine po natin yun. Hindi nga lang 55% yun eh. Kung ilang libong tao yun, tapos wala lang ang naligtas. Napakakaunting percentage ng mga tao ang naging tapat sa paningin ng Diyos. So, minority rin sa panahon ni Noe. Makikita natin. So, ito po yung taong. Actually, illustration lang po yan base sa sinasabi ng Biblia. Yung ginawa lang ni Noe yan, yung taong na yan, walang tubig. Paharis ginawa pa sa mataas na lugar. So, habang ginagawa ni Noe yan, pinagtatawanan siya ng tao, tiyak pinagtatawanan siya. Ano pumasok sa kaisipan ng tao niya ngayon, ba't gumagawa siya ng daong sa gitna ng lupa? Pero nung tumataas niya yung tubig, doon nila nakita, tama pala si Noah, malita, pero tuntunin nila lahat. Wala lang ang naligtas sa panahon ni Nunong Noe. Huwag pa tayo. Sa lugar ng Sodom at Gomorrah. Alin po niyo pagka isang lalaki ay sa batas. Pagka isang lalaki ay natagpuan na nagkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki, yan ay isang krimen. Ang tawag doon ay sodomy kanya. Ito yung nagkaroon sa salitang Sodom at Gomorrah. Ang Sodom at Gomorrah, ito yung lugar for the first time na bagit ang mga bakla sa Biblia. Yan, yung Sodom at Gomorrah na yan. So, siya ginulong ng Diyos. Sinulong niya. Kasi napupunta sa Diyos ang kasamaan ng lugar na yon. So, sinira ng Diyos. Ginuna ng Diyos yung lugar ng Sodom at Gomorrah. Lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay yung lilipunin kasama ng mga masama? Halimbawa, may 50 banal sa loob ng bayan. Lilipunin mo ba at di mo patatawanan ang lugar na yon alang-alang sa 50 banal na nasa loob ng kanya? Nagsimula sila sa 50. Malayang gagawa ka ng ganito, ng banal ay yung papatay kasama ng masama. Ano pat ang banal ay makatulad sa masama? Sabi niya na puto ni Abraham. Malayang mangyari yan. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo kanya? At sinabi ng Panginoon, kung makatagpo ako sa Sodoma na 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na yun alang-alang sa kanila. So, solve yun. Pero actually, meron pang bargaining. So, bukod siya pero nagsabi, maaas ako magsalita sa Panginoon, ako nga labok at abo lamang. Ibig sabihin, actually, kanya wala akong karapatang magsalita sa Diyos. So, ako'y mangangas kanya. Yung kausap niya, Diyos eh. Kung sakali magkukulang ng 5, 45 na na. Sa 50 banal, lilipunin mo ba ang buong bayan dahil sila magkulang? At sinabi niya, hindi ko lilipunin kung magkatagpo ko roon ng 45. Ganyan. O 45, sige, hindi ko nalilipunin. Nagbabarging. At siya muling nagsalita sa kanya, sabi, halimbawa may matagpo ang 40, o minus 5. At sinabi niya, hindi ko gagawin, alang-alang sa 40. Hindi pa sila natapos doon. Pagkatapos niya, sinabi niya, huwag ko sana mag-ahatang Panginoon. At ako'y magsasalita, kung sakaling may matagpuan doon, 30. So, minus 10 na. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makatagpo ko roon ng 30. At kaya sinabi,
Ako'y maaangas magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may matagpuan tong 20, minus 10 na naman. At sinabi niya, hindi ko lilipunin ang alanganan sa 20. Hindi pa natapos doon. At pagkatapos sinabi niya, o magatang Panginoon, magsasalita na lamang ako minsan. Kung sakaling may matagpuan tong 10 kanya. At sinabi niya, hindi ko lilipunin ang alanganan sa 10. So, mula 50 hanggang 10. Sabi ng Diyos kay Abraham, kung may 10 matuwid doon sa Sodom, hindi ko nilipunin eh. Pero bakit nilipon ng Diyos? Nilipon niya eh. In other words, walang 10 matuwid sa loob ng Sodom. Kaya nilipon ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Sino lang ang matuwid doon? Si Lot at yung 2 anak niya. Yung asawa niya, lumingon at naging asin. So, 4 lang sila. Namatay pa yung isa. So, 3 lang ang nakalabas sa Sodom at Gomorrah. Ay mag-fast forward po tayo sa kasaysayan ng Israel. Sila ay lumabas na sa lupay ng Egypto. At nasa ilang, patungo sa lupang ipinangako ng Diyos, yung Canaan. At habang sila ay nasa ilang, nagsugo ng 12 tiktik o spies si Moses doon sa lupay. Para makita nila kung ano ang kalagay ng lupay na yun. At kung sino mga tao ng duro. Dahil ang batas ang kautusan ng Diyos sa kanila, pagpasok nila sa lupain na ipinangako, papating nila lahat ng mga tao doon. So tinitignan ni Moises anong klaseng tao doon. Kaya sinubo niya 12 spies para makita nila kung anong kalagayan doon. Dito po sa 12 spy na ito, yung 10 ay nagsinungaling. Tingnan natin, masaya po na sa numbers. Nagsinungaling sila. Kaya ang buong kapulungan ay sumigaw ng malakas at ang taong bayan ay umiyak ng gabing iyon. At nagrereklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sangbayanan, namatay na sana tayo sa lupain ng Egypto. O kayo namatay na sana tayo sa ilang na ito. Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo mamagsak sa tabak? At ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima. Hindi mas mabuti para sa atin tayo nagbalik sa Egypto. At sinabi sa isa't isa, maglalagay tayo ng isang pinuno at tayo babalik sa Egypto. Kanya. So naniwala sila doon sa 10. Ang sinabi ng mga 10, ang mga tao doon ay napakalaki kanya para tayo tipakalong sa kailangan mataan niya. Sabihin, malalaki yung mga tao, hindi natin sila kaya kanya. So yung mga tao ay naniwala doon sa 10 na nagsinungaling. Yung 2, hindi sila pinaniwalaan. Yung nagsasabi ng totoo. Kaya sabi ni Caleb at Joshua, kaya natin silang pasukin ngayon. Mabilang kaparusahan, ayaw nila pumasok. So lahat ng mga tao ngayon, maliban lamang yung pagdating ng panahon na naging 20 taon pababa, sila lahat ay nautay sa ila. At si Caleb at si Joshua, kasama ng mga kabataan na yun, na napasok sa lupain. Ayaw nila pumasok. So itong aral din po sa atin. Ayaw nila pumasok, hindi huwag silang papasok, sabi ng Diyos. Mamamatay sila sa ila. Kaya kung ayaw natin maligtas, bahala tayo, paparusahan ka. Dahil hindi tayo pipilitin ng Diyos kung ayaw natin. Katulad nangyari sa kanila. Ngunit pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses. At sinabi, ating kakayatin agad at sakupin sapagkat kayang nating lupigin yung kanya. Kaya nila. Si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh, ang naman kasama ng mga nagsiyasat ng lihim sa lupain, ay pununit ang kailangan damit. At sinabi nila sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, ang lupain na aming pinuntahan upang lihim na siya sa atin ay siyang napakagandang lupain. Kung kalugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupain iyon at ibibigay niya sa atin isang lupain na dinadaluyan ng katagkatas at kulot. Huwag lamang kayo mag-ibagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao ng lupain iyon, sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila at ang Panginoon kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Tama si Caleb. Kasama natin ang Diyos. Bakit tayo matatakot sa kanila? Anong ginawa ng tao? Subalit pinagbantaan sila ng buong sambayan, napapatuloy sila ng mga bato. At ang kalahati ng Panginoon lumutaw sa todo ng tipanan sa lahat ng mga anak ni Israel. So hindi nila pinaniwalaan yung nagsasabi ng totoo. Pinaniniwalaan nila yung mga nagsisinungaling.
Kaya ang mga taong yun ay pinarusahan ng Panginoon. Hindi sila nakapasok sa lupang ipinangako sa kanila. Hanggang kailang magreklamo laban sa akin ng masamang kapulong ito. Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel na kanila sinasabi laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Kung ano sinabi ninyo sa aking pandinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo, kanya. Ayaw niyo pumasok, hindi kayo makapasok, sabi ng Diyos. At ang inyong mga bangkay, mabubuhan sa ilang na ito, at ang lahat na nabilang sa inyo, ayon sa inyong kabuang bilang mula sa 20 taong gulang pataas na nagreklamo laban sa akin, ay di papasok sa lupang aking pinangako na patitirahan ko sa inyo. Maliban kay Caleb na anak ni Jophane at kay Joshua na anak ni Nun. So yung mga 20 years old pataas, hindi papasok yan. 20 years old pababa. Ano na pa? Yan ang papasok sa lupain. Ayaw niya pumasok, hindi kayo papasok kanya. Ngunit tungkol sa inyo, inyong bangkay, mabubuhay sa ilang na ito. At ang inyong mga anak ay magiging palaboy sa ilang ng 40 taon. At magduruso dahil sa kawalan ninyo ng pananampalataya hanggang sa ang huli sa inyong mga bangkay ay magdusa isa. Yun ang dahilan ba't sila yung bigot ng 40 years, no? Kailangan mamatay lahat yung 20 years old pataas bago sila makapasok ng lupain na ipinangako ng Diyos. So, sinong tapat? Minority, di ba? Majority ng mga tao naniwala sila sa hindi katotohanan. Nung sila'y naging alipin sa Babylon, at sila'y pababalikin ng Panginoon, bakit kakaunti lang ang bumalik? Yung majority na iwan sa lupain ng Babylon. Kakaunti lang, ang tawag nila ay labi o remnant. Kakaunti lang ang bumalik. Majority na natili doon kanya. Yun sa Isaiah chapter 1 verse 9. Unless the Lord of hosts had left to us a very small remnant, we would have become like Sodom, we would have been made like Gomorrah. And it shall come to pass in that day that the remnant of Israel and such as escaped of the house of Jacob will never again depend on him who defeated them, but will depend on the Lord, the Holy One of Israel in truth. The remnant will return, the remnant of Jacob, to the mighty God. Ito yung sabi ng mga saksi ni Jehovah. Yun daw pong tunay na Diyos. Ang tawag ay Almighty God. Kanina. Yun daw pong mighty God, mababang Diyos, si Jesus, si Kristo. Pero hindi totoo yun. Dahil dito ang Panginoong Diyos ay tinawag na the mighty God. Kanya. For though your people of Israel be as the sand of the sea, a remnant of them will return. The destruction decreed shall overflow with righteousness. That all return because not all had faith in God. Ganyan. Ay, kaunti lang ang bumalik. Na hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Ganyan. So majority, hindi na tapat sa Diyos. Kakaunti lang ang bumalik sa lupain ng Israel mula sa pagkalit. Sapagkat yun lamang mga tao na yun ang may pananampalataya sa Diyos. At yun yung papatunayan natin sa isang pangangataon na sila nakabalik na sa lupain ng Israel, sila ay mayroon pa rin natitirang pagkakasala. Marami sa mga kalalakihan na nagsipakasama na mga kababaihan na hindi sa taga-lupain na hindi taga-Israel. Iniwalayan nila. Nagpapakita na sila tapat sa Diyos. So, hindi nung pabalik sa pagkalipin, kakaunti pa rin ang naligtas. Hindi lahat ay naligtas. Yung mga Kristiyano sa panahon ng Panginoon ay mga hindi Christian, Hudyo. O Kristiyano. Ito yung labi ng labi. Sapagkat yung mga unang Kristiyano, Hudyo yun eh. Ang mga naging Kristiyano ay labi na mga labi na bumalik. So kung kakaunti yung remnant, kakaunti rin yung labi ng labi na yun. Kakaunti rin na naniwala sa ating Panginoon. Nagpakita ng mga himala ang Panginoon, nakita nila yun. Hindi pang karaniwang mga bagay na hindi pwede gawin ng ordinaryong tao sa kanyang ordinaryong kapangyarihan. Hindi pa rin siya naniwala sa Panginoon. Nung nagsabi ang mga taong ito, bigyan mo kami ng tanda kanya, hindi lang kang bibigay kanya. Ang dami ko nang ginawa tanda, hindi naman kayo naniniwala kanya. Ano pang bibigay ko tanda sa inyo? Maliban lamang ang tanda ni Onas kanya. Na sa loob ng 3 araw, 3 gabi, nasa sinapupunan ng isang malaking isda. Ngayon tumutukoy sa kanya pagkabuhay ng muli. Yun na lang, bibigay ko kanya. Dahil hindi naman kayo naniniwala. Kaya makikita natin, sa araw ng Pentecost,
nang ito ang simula ng iglesia ng ating Panginoon, doon sa ilan ang bilang ng labi na yun? 120. Isipin natin, ang Panginoon nangaral siya ng 3 taon sa lupa, 120 lang ang naniwala sa Kanya. Ilan ang kabilang sa bansang Israel, di ba? Tingnan natin, basahin po natin. Pagkatapos bumalik sila sa Jerusalem, buot sa tinatawag na bundok na Maulipo, malapit sa Jerusalem, na isang araw ng Sabat lakarin. Nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid sa itaas at doon ay nakatira sila Pedro, Juan, Santiago at Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Yun ang mga apostol. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito kailang sarili para sa panalangin, kasama ng mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. So kung sinasabi natin si Maria ay eternal virgin, hindi totoo yun. Nanganak siya. Nagkaroon siya ng mga anak maliban sa ating Panginoon. At ang mga araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid ang nagsabi at nagkatipon ng maraming tao na may 130. Isipin natin kung gano'ng maraming tao sa bansang Israel, wala na 20 lang. Siguro doon sa lugar na kanilang pinagkakatipunan, maraming tao yun. Halimbawa, kung pupunuin natin ang building ito, maraming tao yun. Pero kung kumpara natin sa populasyon ng Agres, kakaunti lang tayo. So, ganun din sa panahon ng Panginoon. Kakaunti lang ang naniwala sa ating Panginoon. Sa panahon ni Apostle Pablo, sino yung mga Kristiyano? Mga pagkarinawang tao lang. Basahin natin. Sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami makapangyarihan, hindi marami sinilang namarangan. So, ordinaryong tao lang sila. Kaya, kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kahangalan, isang libutan, upang kanyang ihain ng matatalino. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mahina sa libutan, upang kanyang ihain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at tinahamak sa sanglibutan. Maging mga bagay na walang halaga upang pawala sa isay ang mga bagay na mahalaga. Upang walang sino man na bumalaki sa harapan ng Diyos. Itong totoo din sa panahon ni Pablo, kakaunti rin ng mga Kristiyano. At hindi lang sila kakaunti. Sila yung mga pangkaraniwang tao lang. So ang ating iglesia ng ating Panginoon, ito'y naiba sa mga ibang churches. Ito isang aral, may aral na hindi nagbabago. Kapagkat ang sinasagot ng aral na yon ay ang problema ng kasalanan. At ang problema ng kasalanan hindi nagbabago. So hindi rin magbabago yung gamot. Pero sa mga ibang iglesia, sa paligid natin, nagbabago ang aral nila. Depende sa pangangailangan ng panahon. Sa mga ibang denomination, may mga babae mga mangarap. May mga babae tinatag ng obispo. Hindi pwede yun, naisasalita ng Diyos. Pero nagbabago sila sa aral nila. Pero salita ng Diyos, hindi nagbabago yan. Ipinalak kayo na kayong muli. Hindi nang biling nasisira, kundi nang walang kasirahan. Sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalalatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subahat ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balita na ipinangaral. Itong ibangel ng Panginoon, hindi magbabago yan. At tayo, iglesia lang ng Panginoon, ang may taglay na aral niya. So huwag natin saan, mga nag-iisip tayo, hindi naman tayo nag-iisip ng alibay, ba't kampi tayo, hindi natin iniisip yun. Dahil gumagawa rin tayo ng paraan para maipangaral natin yung Panginoon. Pwede tayo maging kasing dami ng denominasyon. Dahil ibang kaisipan ng mga tao yun, sa kaisipan ng Diyos. Sa denominasyon, the more, the better. Sa kaisipan ng Diyos, ang tinitignan niya kung yung mga tao may tapat na puso na tumatanggap sa kanyang kalooban. Pero may mga kapatid, kung sila may katulad ng mga denominasyon, ginagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga denominasyon, di naman dapat. Ito nagsimula sa panahon, makikita natin to katulad sa panahon ni Samuel. Ang kaharian ng Israel ay naiba.
sapagkat ang kanilang hari ay ang Diyos. Yan ang ibang kanilang bansa. Ito naman mga taong ito, gusto nila maging katulad ng mga bansa. Ang kagusto ng Diyos, sila maging iba sa mga bansa kanya. Sila higit sa lahat ng mga bansa. Ang sabi naman ng Israel, gusto na magkatulad ng mga bansa kanya. Ang kailan sinabi sa kanya, ikaw ay matanda na, at ang iyong mga anak ay hindi sumusunod sa iyong mga daan. Umilang ka ngayon para sa amin ng isang hari upang mamahala sa amin gaya lahat ng mga bansa. Paano may mga haring yun? Pag binasa natin ito, pinagpatuloy natin. Ang sabi ng Israel, gusto namin ang hari na mangunguna sa amin sa tigmaan. Kanya. Anong ginawa ng Diyos? Pumili siya ng isang tao napakalaki. At nakisig. Yung si Saul. Yan ang gusto nila eh. Gusto na nasa una ng tigmaan. Kanya. Ngunit namangking makinig ang bayan sa tinig ni Samuel at kailang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari. Upang kami naman ay maging kaya ng lahat ng mga bansa, upang mahala sa aming mga hari, ang aming mga hari, at mapasuunahan namin ito. Saan mga tigmaan? Yan ang gusto nila. Akala nila ang Diyos ay wala sa kailang unahan. Hindi man nila nakikita ang Diyos. Pero lahat ng digmaan nila ay nagtagumpay dahil sa Diyos. Kung ang kapangyarihan lamang nila bilang bansa, hindi sila ganong kakapangyarihan. Kung ang pinag-uusapan ay physical na kapangyarihan. So, pinili nila yun. So sa ating ganun din, kung babalikan natin ang kasaysayan ng iglesia, maraming mga bagay na nangyari dahil sa pagnanasa na maging katulad ng mga denominasyon. Nagiging yung mga yan. Kung sila maging mabilis ang pagkalat ng Ebanghelyo, gawa siya ng organisasyon na gano'n, hindi nagtagumpay. Tapos nagkaroon ng pagkabahagi. 1950 and 60 ganun din. Hanggang sa panahon na, hindi sila nagtagumpay. Yung layan nila, hindi nagtagumpay. Dahil ito'y gawain lang ng tao, mga kapatid. Ang Diyos, ang interest niya sa ating mga puso. Hindi siya tumitingin sa bilang. Because kahit kasi niya ang lahat ng mga tayo maligtas, hindi yan titignan niya. Tinitignan niya yung mga puso natin. Na tayo may tunay na pananampalataya sa Kanya. Kung dumami tayo, very good. Walang problema na. Pero ang tinitignan ng Diyos, yung puso natin. Tayo ba'y tunay na sumasampalataya sa Diyos? Gusto ng Diyos na nagdanais siya ng lahat ng mga tayo maliit. Pero hindi mangyayari yun. Ngayon ang kanyang laman ng puso niya na mga tao ay malahatang tayo maligtas. Pero hindi ng Diyos di mangyayari yun. Na lahat ng mga tayo maliligtas. Dahil hindi pa nangyayari kahit kailan. Sa panahon ng mga tao. Tingnan po ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mismo, bilang panghuli. Ating pag-aaral. Ang pag nangulang ko nabasa ito, ako'y nagtataka. At sinabi ng Panginoon yun. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo, sinabi ng masamang hukom. Hindi ba bibigyan ng Diyos ang katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan kanya. Pero tingnan niyo po sunod na pangusap. Gayun man, pagparito ng anak ng tao, makakatakpo kaya siya lang pananampalataya sa lupa. So, bakit tinanong yun ng Panginoon? May posibilidad na wala. Kung ang tayo lahat ng mga Kristiyano na sumunod sa Ebanghelyo ay hindi sila magiging tapat, wala siya matatagon para ng palataya. Kaya dito pong aral na ito, hindi ito dahilan para lumakas ang loob natin dahil kakaunti lang tayo o di tayo dumadami, hindi yun. Kaya marami tayo, kaya kaunti tayo, okay lang yun, tayo maging tapat sa Diyos. Pero sinasabi nito, mga kapatid, hindi mangyayari yun na lahat ng mga tao ay maliligtas dahil hindi nila gusto ang sinasabi, ang ibinibigay ng Diyos. Ang may kagusto nila ay mapasaya kailang mga sarili kanya at hindi mapasaya ang Diyos. Kaya, tignan niyo, makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Kaya tayo, mga kapatid, maswerte tayo. Turing natin ang ating mga sarili na maswerte. Bakit? Dahil natagpuan natin ang tunay na pananampalataya. Nasa atin ang tunay na pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pababayaan pa ba natin at di mawala sa atin?
Di ba? Kakaunti nga lang, maswerte na tayo doon. Maswerte yung 8 tao na ligtas sa panahon ng Noah. Maswerte yung 3 tao na ligtas sa panahon ng Sodom at Gomorrah. Maswerte yung mga labi na bumalik sa Israel ng panahon na yun. Maswerte yung labi ng mga labi na naniwala sa ating Panginoon. Maswerte rin tayo. Dahil sa tulong ng Panginoon, natagpuan natin ang pananampalataya nito. Pababaya pa ba natin mawala? Sabi nga po sa Hebreo, chapter 2, makakatakas kaya tayo sa pananampalataya ito kanya dahil ito'y pinatunayan ng Diyos. Masahin po natin. Sa Hebreo chapter 2, verse 1, hanggang verse 4. Kaya dapat nating paghukulan na higit pang pansin ng mga bagay na ating narinig. Baka tayo matangay na papalayo kanya. Sapagkat kung ang salita na ipinangayag sa pamamagitan ng Ebangel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa kanya. Ito ay sa Old Testament. Paano nga tayo makakatakas o ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Ito'y pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya na parang pinatutuhanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooban. So ating pananampalataya totoo kanya. Ito'y pinatunayan ng Diyos na ito'y totoo. Pababayaan ba natin kayang mawala sa atin? Hindi mo ba mga kapatid? Huwag natin pabayaan. Manatili tayong tapat sa paglilingkod sa Diyos. Ang pag-asa na ipinangako sa atin ng Diyos na hindi ba maaari magsinungaling, ay matanggap natin. Kung pinabayaan natin, sayang naman. Di ba nakakalungkot isipin na tayong mga Kristiyano na nakita na natin ang katotohanan tungkol sa kaligtasan ay di tayo maligtas pagdating ng Panginoon. Yung mga sanglibutan, expected na nila yun. Di ba sila, wala naman silang ginagawa eh. Eh kung matagpuan natin sa pagdating ng panahon, nakita tayo ng ating kapitbahay na Sego kanya. Hindi ka rin pala naligtas kanya, kala ko pala naligtas ka. Sana naglasing ka na lang, kasama kita kanya. Hindi ka rin pala naligtas sa tulad ko kanya. Hindi naglasing naman tayo. Pinagbabawalan mo ba ako uminom kanya, hindi ka rin pala maliligtas kanya. Di ba? Malungkot yun. Kaya pag nating pabayaan ang ating kaligtasan, kahit kakaunti lang tayo, dahil yun ang kalakalan sa kalibutan. Kahit anong gawin natin, kalaman tayo, kasipag, mangaral ng Ebanghelyo, hindi natin naasahan na bawat aralan natin ay maniniwala sa Ebanghelyo. Kakaunti lang talagang mga puso mapagkumabat, bukas ang kaisipan, at tanggapin ang binibigay ng Panginoon na walang bayad. So ito po ating mensahe po sa hapon ito. Purihin po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid.